This video is another PSE weekly market report, and this one is covering January 19 to 23. So visit din ba may mga magreklamo yan no. AI wala naman AI na naman. So nung nakaraan kay April nagre-react ako sa video niya, no, daming reklamador. Dito may mga magreklamo pa rin. So, this weekly report is brought to you by Gemini, Google AI. Yung mga sinasabi dito, ano lang naman to? Alam mo, yun din yung sinasabi ng mga talking heads yan sa internet, no? And ang theme for last week is, legacy versus burden. Ang lalim the duality of a changing economy. But before that, if you want exclusive investing-related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. And syempre, promote ko ulit yung aking Facebook page. Marami akong ginangaw-ngaw dito. Every day, every week. Baka may ma-pick up ka dyan. So, ito yung market summary. So, hindi maganda yung week ng PSEI, down siya ng 1.02%. Bakit? The market grappled with its own. May ganun na pala visit na mga stock market na yan. May sarili pala silang identity. We are at a crossroad where the legacy of long-term growth is being challenged. Kala ko ba undervalued? Diba? Bakit hindi magmati-materialize yung visit na undervalued na yan? Yung long-term growth. Kasi may daw, the immediate burden of governance risk and cooling economy. Now, ano yung issue natin mga bandang fourth quarter of last year? Yun pa rin, no? Di pa rin siya nawawala. You don't have big politicians na nakukulong, paparusahan, and projection of our economy is still not that good, okay? And because of that performance, nabawasan yung year-to-date ng PSEI. 4.63% year-to-date. But still, tinatalo niya pa rin ng US market. Tinatalo niya ang wala na, no? Ito na ba sinasabi ko Magre-report ang Pilipinas ng kanilang GDP next week. Ano mangyayari nun? Emerging, almost 8%. Southeast Asia, no? Shit na yan. Nakahabol na naman sila. International, nakahabol na. So, total world, tinatalo pa rin natin. And yung aking personal dividend retirement portfolio, tinatalo ko ng PSEI. Na actually, I think hindi to fully updated. Okay? Kasi nagkakaroon ng error itong Excel, itong mga nakaraang araw. Ito yung isa kong tracker kung saan ang year-to-date ko na is 5.02%. Outperforming PSEI. So ito yung mga sentiment na nararamdaman ng PSEI. You have the macro headwinds. Ito yung mangyayari next week. Magre-report tayo ng GDP. Okay, remains sour following a sharp slowdown in economic growth. A bit high profile infrastructure corruption probe. So inflation and the BSP. At least doon pa rin yung a steady na inflation. Therefore, potential rate cut ng Fed. And you have the foreign activities. Diba? Nag-exit daw. Okay, foreign funds exited property heavyweights to seek refuge. Okay, wala sila ng capital rotation, exiting from property papunta sa mining and energy. So ito yung mga movers for last week. You have Metrobank. Sabi ko na sa inyo possible karoon to ng capital rotation So Metrobank green siya, meanwhile yung BD o BPI, parang bagsak pa rin yung dalawang yun So ayan, Pinitech still trading below its book value. Despite nag-grow naman siya, except that mas mabagal lang talaga yung growth niya compared kay
BDO, BPI, mas mababa yung kanyang ROE pero still above I believe above 10% or above 11%. Ngayon, kung this year ang mangyari pare-pares lang sila ng growth, no? Pare-pares sila ng growth rate ganon. Yung dalawang 'yon, trading na 'yun at premium So ang mangyari, possible mag-exit sila sa dalawang 'yon, ito yung bilhin nila, di ba? Kasi ito, still trading below book value. Ganun yun. You have ICT na malakas pa rin. Ito yung bumubuhat ng PSE. Grabe, no? Almost 10% year to date. Tangka pa, you have Aboitiz Power. Pansin ko mga power sector. Pinipitik din sila recently. Kasi mga yan defensive stock. So kahit sluggish yung economy, makailangan pa rin ng kuryente, blah blah blah. So technically yung kanilang mga profits are defensive. So ayan, nearing all-time high na nangyari pa noong 2016. Possible, okay? You have TEL, no? Gumagalaw ba to? TEL. So possible kasi nga during economic uncertainty, mga utilities, may may mga defensive sila na cash flow generation. Therefore, defensive yung kanilang mga binibigay na dividends. And ayun yung sinasabi ko, Union Bank ay BDO. Okay. Sell down. So pag binenta mo yan, saan ka magro-rotate? Ay, yan na sinasabi ko. Baka pwede mo nang i-rotate dyan kay Metro Bank. You have Meralco, ayan. So, nagre-rebound lang. Okay, you have, ayan. Di ba yung mga sinasabi ko na possible na padapain ng 26, sila yung feeling ko dadapat talaga So, actually, pinitik pala siya ng pero nagko-correct. Pero personally, hindi ako bullish kay Ayala Corporation entering 2026. Ayan, SM. Hirap na hirap umangat. Diba? Bakit? Mga relative sa holding sector, mga overvalued. SMPH. Diba yung mga sinasabi ko na hindi ako optimistic, sila yung nasa-sell down So, ayan hirap nga siyang makaangat. Wagawa nga tumato ng diba mga SM, mga share buyback, ganon. BPI, uy. So, may mga nagbebenta ng BPI tsaka BDO. Diba? And you want a more attractive na bangko at attractive valuation. Baka si Metro Bank na yan, Brad. So far, tumatama yung mahula ko, no? Sabi ko, hindi ako optimistic kay BDO, BPI, diba? At the start of the year. Unless sobrang mag-re-accelerate yung growth nila ng 2026. Sabi ko, hindi na optimistic kay Ayala, AC, tsaka SM kasi relative to other holding stock. Nagtitrade tong dalawang to at more premium multiple. Same thing with SMPH tsaka yung Ali na wala dito. Basta si Ali, ha? Ayan. So, Ali, SMPH, nag-struggle sila na umakyat pero pag tinignan nyo sila kunyari, RLC. Ayan diba? Bakit? Bababa ng mga multiple ng mayan Meg. Di ba? Pare-pares naman silang growing, ganon. Pataas pa yung dividend, nila, dividend yield. So, saan ka po position, di ba? Then you have the mid cap and small cap. So, Dominion Based on lang to, speculation. Rumors of a massive C family asset. May may mga malilikot na kamay na pumitik. SPNEC kasi nag-rebrand. Ito na pala tong stock na to. Since IPO, diba? So, still not that good. You have NI again. Yan, speculative. Sirtech. Wala to. Laman-laman tong tech na to. Actually, laki na ng binaba na ito, diba? So, kahit ilang pitik yan, kung naipit ka sa 30 to 28, kahit pitikin niya ng 20%, 50%, wala, hindi mo mararamdaman yun. Okay? You have Shell.
Pero, ano to eh, minomonitor ko dati hanggang sa hindi ko na siya minomonitor kasi pahit ng ano nito. Di ba na balance sheet niya, okay? I'm not sure recently kasi parang tagal ko nang hindi yan sinisilip. You have APX kasi nga nagre-record breaking pa rin ang gold. I mean, why not? Shit na to. Unstoppable and then, uy, nickel. So, eto, may talaga ako rito, Brad. Uy, kumusta nickel ngayon? Uy, and of course, no, hindi lang basta rito, no, more on sa situation ngayon sa Indonesia. As long as, bumibili sa atin yung, Indonesia para, may pakain sa kanilang mga refineries doon, no, I think magiging profitable yung mga natin. Mga nickel mining companies. So, I think yung situation nila doon, hindi pa rin naman ganoon or hindi pa rin siya nagbabago. So, we'll see sa fourth quarter kung maganda-ganda yung i-report nila. You have SGP. Shit na to, pinipitik ang problema. Pinawasan ko yung allocation ko rito eh. And it seems like papunta siya sa aking valuation eh. No? Ang valuation ko dito nasa 20 plus. Okay. And then you have B-Core. Wala to. Speculative. SRDC, ano to? Negative 20. May mga yan. Mga pinipitik-pitik lang. Ganon. Okay. Now, doon naman tayo sa global and regional market pulse. You have the US market. Okay. Na parang ganon pa rin, no? Medyo hirap pa rin sila na umangat. Okay. Makikita nyo na a lot of this capital is still rotating sa international tsaka emerging and pati Southeast Asia nakakasabay na. So talagang may mga funds na umi-exit talaga sa US market. Okay? So nag-report daw si Intel, wala yung Intel, yung napaglumaan na company eh. Kaya hindi ako naniniwala sa tinatawag na buy and hold forever. Kapag bumili ka ng stock, monitor mo pa rin yan every year. Kasi si Intel is a classic company na natalo ng market share, no? Tinalo siya ni AMD. Significantly mas maganda lang talaga ang AMD chips and mas mura sila, okay? Then you have the AI legacy. Okay, so up pa rin daw ang Nvidia. Okay. You have the emerging market. Yan, regional resilience na nakikita nyo naman dito. So, the ASEAN plus 3 projected to grow 4% in 2026. While growth is moderating, FDI inflows into digital services and EVs are building a new regional legacy. Pero, more on yan mga Vietnam, ganon. Malaysia, wala, hindi na ambunan ng dyan. Mga Pilipinas, yung FDI inflows na yan. Okay. And of course, you have the value rotation na-mention ko kanina. Okay. Institutional money is starting to look at ASEAN market. Diba? Because of undervalued na mga stock market. So, commodities, gold price, still going up, pati silver. Ngayon, ito na, ano daw yung forecast for next week? 26 to 30. The 6,300 floor. Nako po. Ano yan? Ano yung nakakatakot naman yan. The 6,300 floor. Actually, nandiyan na pala tayo ngayon. Okay. If nabutasan daw yan, yun na yun, Brad. 6,150 support. Wish it na AI na to. Technical analysis. So, 6,150, that's negative 3%, no? Na I think mangyayari yan pag nireport yung yung GDP ng Pilipinas next week. Ayan, GDP Catalyst. Na may mga nababasa kong article, ang projection ng mga analyst is below 5% for fourth quarter. And ang overall GDP natin ng 2025, possible mahatak din siya around 5% and below. Okay. However, ito yung malupit dyan.
Any figure above 5% will be seen as restoration of growth legacy. So, 5%, parang hindi pa rin siya okay kasi dapat mga 6.5% yan eh. Pero 5%, I think, makatulong na yun para para hindi sell down ng PSE, no? Yun na lang siguro yung best case scenario niya pag nag-report ang Pilipinas ng around 5%, 5.5. Best case scenario, hindi siya i-sell down. And then you have the currency, 59. Actually, pababa siya ngayon eh, di ba? So, from 59.5, nasa na siya ngayon? Ayan 58.9. Okay. So, medyo lumalayo na tayo sa 60. Kasi yung 60 na daw is psychological, no? Pag nabutas yan, madaming mauulol. A breach could lead to an accelerated foreign outflows. And ayun lang, so the GDP report will be crucial for next week. Pero as a long-term investor, again, yung mga ganyan, no? Maganda lang yung pang-topic, pang-content, no? Pang-topic, no? Pag minimension mo, kunyari, tumatalino ka. Pero as a long-term investor, wala kang pakialam sa mga ganyan eh. Again, always look for individual company opportunities in the stock market. And February, for sure, may mga magpe-press release na yan. So kung may weakness man sa stock market before those report, may mga magandang companies talaga dyan na opportunities, those are your chances to position, okay? For me, ganun lang kadali ang stock market, no? No need to no need to make it complex na visit na yan. Lahat ng to babantayin mo. Kalokohan yan.